Isa ang Pilipinas sa mga bansang naganap ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot o ilegal na droga. Tinatayang nasa 1,800,000 katao ang lulong sa ipinagbabawal na gamot dito sa ating bansa at higit kumulang 60,000 dito ay mga kabataan. Isa sa dalawang individual na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay nagsisimulang malulong sa edad na 15 hanggang 19 na taon. Ang pagkalat nito ay isang malaking dagok sa ating lipunan, hindi lamang dahil sa maraming buhay ang nawawasak at napipinsala, kundi gayon din ang kinabukasan ng mga kabataan. Ano nga ba ang iligal na droga o ipinagbabawal na gamot? Ang ipinagbabawal na mga gamot o mapanganib na mga gamot, iligal na mga droga, ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain. Nakakapagbago ito sa takbo ng kaisipan at katawan ng tao. Batay sa talaan ng Batas Republika bilang 9165 ng Pilipinas, tinatawag at itinuturing na bawal na gamot ang mga sumusunod at kanilang mga kauri. Una na dito ang marijuana na sinasabing malimit na ginagamit ng mga kabataan. Nariyan din ang methamphetamine o mas kilala natin sa tawag na shabu. Kabilang din dito ang mga sedatives o mga pampakalma na kapag nasobrahan ay maaaring abusuhin. Nariyan din ang ecstasy na madalas gamitin bilang isang party drugs. At ang cocaine naman na isang malakas na stimulant. Ano nga ba ang mga dahilan o risk factors ng pagkalulong ng mga kabataan sa droga? Una na dito ang pamilya, pagkakaroon ng mababang superbisyon ng magulang o hindi magandang komunikasyon, conflict o problema sa pamilya, history ng pang-aabuso sa pamilya at paggamit ng alkohol sa pamilya. Nariyan din ang depresyon, problema sa eskwelahan o emosyonal, matinding kapikuan, panlulumo at kawalan ng layunin sa buhay. Ang ilan naman ay naniniwalang pinalalakas ng droga ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Nariyan din ang peer pressure o panghihikayat ng mga kabarkada upang makibagay na isa sa kadalasang nag-uudyok sa mga kabataan upang subukan ang paggamit ng droga na di kalaunay na uuwi sa bisyo at pagkalulong. Ano naman ang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga kabataan? Anumang droga ay nakakapagpababa ng abilidad ng kabataan na magbigay ng atensyon sa mga bagay. Mas bata na nagsimula na gumamit ng droga ay may malaking posibilidad na magkaroon ng problema sa pag-abuso at magkaroon ng relapse kapag sumubok tumigil. Maaari rin silang magkaroon ng unprotected sex o pakikipagtalik sa hindi kakilala at anumang gawaing sexual. Ang paggamit ng droga ay maaaring magmas o itago ang anumang problemang emosyonal kagaya ng anxiety, depression, mood swings o hallucinations. Maaari rin itong magdulot ng pagkasira ng utak, atake sa puso, problema sa paghinga, maaari rin itong magdulot ng pagkamatay. Paano makakaiwas sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot bilang isang kabataan? Una na dito ang tamang komunikasyon na galing sa magulang ukol sa mga negatibo
Pisikal, emosyonal at pangkatawang epekto ng droga na dapat ipinapaliwanag sa anak. Pag-superbisa ng mga anak ay importante rin. Kailangang malaman din ng mga magulang kung paano, saan, at kanino nakikipagbarkada ang anak, pati na rin ang paglimita ng mga akses sa mga droga. Huwag nang tikman para hindi kasanayan. Isa sa mga dahilan sa pagkalulong sa droga ng isang tao ay ang kuryosidad, kaya ito tinitikman ng iba upang malaman ang lasa at epekto nito sa katawan. Ituon na lamang ang sarili sa mga makabuluhang bagay sa halip na subukan o tumikim ng droga. Napakaraming mga mahahalagang bagay ang magpapalagos sa sarili na dapat pinagtutuunan ng pansin lalo na ng mga kabataan sa ngayon. Mahalagang malaman ang mga masasamang epekto ng droga sa iyong katawan. Ano ba ang maidudulot nito kung ang isang tao ay gagamit? Ito ba ay positibo o negatibo? Kung ang isang tao ay may kamalayan na sa mga negatibong epekto nito, malaki ang posibilidad na hindi na ito susubukan. Umiwas sa mga kaibigan na gumagamit ng droga. Mas mabuti nang iwasan ang mga ganitong klaseng kaibigan kaysa masira ang iyong kinabukasan. Sumali sa mga organisasyon na may layunin na mailayo ang isang tao sa paggamit ng droga. Mahalagang makilahok ang isang kabataan sa mga organisasyong naglalayong mailayo ang isang kabataan sa paggamit ng droga. Sa isang nakikilahok, mahalaga na matuto siyang magbahagi ng kanyang nalalaman o nakalap na impormasyon dahil makakatulong rin ito upang madagdagan ang kaalaman ng iba. Tandaan natin, ang kaunti ay nagsisilbing pampasigla, ang mas marami ay nagsisilbing sedatibo, ang mas marami ay di naglalaon ay pwedeng makamatay. Kaya mga besh, huwag tayong pakabog sa droga. Iwasan natin ito para sa ating magandang kinabukasan.